Dahil merong nangyaring mga punitan na ganito, mga kababayan, eh siyempre hindi naman papatalo, no? Yung mga DDS, oh, jolog siya, jolog siyang mga yan eh. Oh, tingnan mo gaya-gaya, oh, ha? Meron din po silang litrato, mga kababayan, ni Senadora Risa Hontiveros. Oh, ano gagawin? Eh siyempre gaganti. May mga paganti-ganti pang mga gano'n, anjo-jologs nitong mga ito, no? Yung mga supporter ni Kibuloy. O, tubig at langis, magunaw man mundo, hindi pwedeng magsama, sabi ni Vindicated. Kasi din po mga kababayan, no? Yung unity team naman is kumbaga ang unang layunin din po nun, magkaisa po mga kababayan, ang taong bayan, no? From kakamping, oh, mag-isa, mag-unite tayong lahat, which is nakikita naman po natin mga boss, oh, hindi inanyayahan ni PBBM na maki-unite ang kakamping. Walang vocal na gano'n na sinabi, "Oh, kayo mga kakamping, sumali na kayo." Walang pagpilit na gano'n. Bagkus ang ginawa po ng ang ating presidente, mga kababayan, dinaan niya sa trabaho. Hanggang napahanga na din po yung iba nating hindi lahat, hindi po lahat, eh, hinahangaan nila sa ating pangulo. Kaya nga po ang sabi ko, eh, 'di ba, ang totoong mga oposisyon, yung mga kakamping. Bakit? Isa lang naman din po ang layunin ng oposisyon at ang administrasyon. Magkaiba lang po ng way ang gusto, 'di ba? Ang gusto po ng oposisyon, eh, umangat din po ang bayan natin. Kaya po sila nag-o-oppose, pinipigilan nila yung mga hindi agree yung mga hindi nila inaagrihan na ginagawa ng presidente. Pero gusto din po niyan umangat ang sambayan ng Pilipino. Tumaas uulit ang Pilipinas. So ngayon, ang oposisyon na yung sinasabi ko, yung mga kakamping, tunay na oposisyon, no? Nakita nila, maganda naman ginagawa ng presidente. Bakit tayo kokontra? Sumusuporta sila. Yun po ang tunay na oposisyon. Ang presidente natin, tingnan mo, ang ayos-ayos ng lagay ng Pilipinas. Oh, yung mga wanted, nakukuha. Yung mga pahirap sa bayan, pinaghuhuhuli. O bakit tayo oppose? Suportahan natin. 'Di ba? Yung mga hindi tunay na oposisyon o yung mga pogosisyon ho, mga kababayan, ayun, gumagawa sila ng ikababagsak ng presidente. Gumagawa sila ng mga tsismis, imbentong mga issue para sa presidente para bumagsak po, mga kababayan. O, gaya nito, tingnan nyo nga, jologs eh. Oh, may pagpunit pa, oh, may pagsunog pa. Sinusunog yung litrato ni Senadora Risa Hontiveros. Ako huwag kayong masasaktan mga DDS. Kung meron masusunugin na mga litrato ko, na mga ganyan, eh yung tatlo, no? Si Bato, na sumusunog ng pera ng taong bayan gamit ang pahiring-hiring na wala naman pong nahita ang bayan. Meron po ba tayo nahita doon sa mga hearing niya? Wala. Naramdaman lang po ng sambayan ng Pilipino na bias siya. Naramdaman ng sambayan ng Pilipino na kumbaga nagtatanggol siya doon sa mga inirereklamo dahil mga kaibigan nila. Yun ang dapat sinusunog, ang litrato. Litrato lang po, hindi bahay ha. Oh, si Binoy, sumusunog ng pagkain ng Senado. Sumusunog ng pagkain ng Senado. Oh, biruin niyo po yun. Sa araw-araw po na ginawa ng Diyos na nakikita natin, si Binoy, chicha, sasandal ng ganon, gaganon ng bigote. Oh, meron na po ba tayo? Meron siyang sinupinte. Meron siyang gustong ipasa. Ano daw po? Anti-dynasty. Tapos okay daw po sa kanya okay daw po sa kanya yung tatlong Duterte. Sabi, walang nangyari doon. Okay sa'yo, tatlong Duterte sa Senado. Tapos ikaw nagpasa ng bill ng anti-dynasty. Malabo po, magulo, mga kababayan. So isa po sa iniisip ko doon, Diyos ko, parang iba po lang gumawa. Ito, ipasa mo to, Binoy ha, kami gagawa nito. Ipasa mo ito.
parang hindi po naintindihan yung kanyang gustong isulong. Anti-dynasty pero anti-dynasty pero gusto yung tatlong Duterte sa Senado. Nahilo na po tayo mga kababayan. Oh. Sayang din po ang ano diyan, pondo ng bayan. Si Bongo kinakalaban yung mga kakamping. Nagmayabang. Oh, nagmayabang, ipinakita yung nag-iisa niyang malasakit. Sabi kay Trillanes, tamad ka naman Trillanes. Nung pinagtapat po yung nagawa, yung mga bills na naipasa ni Trillanes versus sa kanya, yun, yung kanya, nag-iisa, malasakit. Yung kay Trillanes, ang haba-haba ho, mga bossing. At, take note ha, eto pa, yung mga 6 o 7 taon, no, na pinagsasasabi po ng dating senador na si Antonio Trillanes, mga kababayan, ngayon po lumilitaw. Ngayon po napapatunayan, nako, totoo pala yung sinasabi ni Trillanes. West Philippines na lang po eh. Siya din po ang nagbitaw na yung mga Duterte, si Duterte, yung mga ibinibintang niyan sa iba, yun yung ginagawa niya. Nako, eto, tas makikita po natin, mga bossing, makikita po natin yung mga sa ano ba yun, magnetic container, di ba? O yung mga issue ng ganyan. War on drugs, lahat po. Kaya dapat panoorin nyo po sa September 26, alas 10:30 ng gabi, mga kababayan. O ano? Makakapanayan po natin si dating Senador Trillanes dito sa ating channel. Ang usapan po doon, mga kababayan, yung ano tawag dito? Impeachment case niya versus Inday Sara Duterte. Ayan. Kaya yung mga gustong marinig po at gustong matuto, malaman kung ano ba talaga yung impeachment o yung magiging dahilan o magiging reason, nako, tutok po kayo dyan. Alas 10:30 ng gabi ng September 26. Malamang yon, yung iba tulog na. Pwede nyo namang i-replay yon, mga kababayan. Patignan niya natin itong nagsusunog-sunog na to. Anong nangyari? Wala. Di ho ba? Anong nangyari? Yung senador, ayun. Panalo po doon sa kanyang ginawang mga hearing, no? Doon sa Senado. Nanalo po ang sambayan ng Pilipino. Biruin mo naman, meron tayong isang incheck na hindi Pilipino na mayor sa isang lugar natin, sa isang lungsod ng Pilipinas. Para na din po tayong nasakop nun, mga kababayan. Kaya ayan, panalo ang mamamayang Pilipino diyan sa ginawang investigasyon ni ni Senadora Risa Ontiveros. Kaya doon sa investigasyon na pag pinagtapat nyo po si Bato de la Rosa at si Senadora Risa Ontiveros, mga kababayan, ay Diyos ko. Baka sabihin mo ano ba to? Bakit ganito? Ba't naboto ito ng taong bayan? Kasi nga ho, nanalo dahil sa pangalang Duterte. Mga boss. Nanalo dahil lang daw po dun. Walang talagang, kumbaga, binabanatan niya yung mga congressman, sila Acop, sino pa? Sila Acop, sila Abante, dahil pinapapunta siya doon. Nung niresbakan siya, biglang, hindi po kayo yung sinasabi ko. Hindi po kayo yung binabanatan ko. Alam ko pong matagal na po kayo dyan. Dapat sila Bato talagang pumupunta na doon Baka mapunta pa sa punto na sila Bato magtatago na din ho yan, mga kababayan. Sabi ni Mary Ann Alagaw, at least napalabas ang tunay na ugali ni Sara dahil sa mga pinaggagawa niya. Salamat Sara, hindi kami nahirapang basahin ang sarili mo. Correct po. Anyway, mga kababayan, 45 minutos na din po tayo nandito, no? Magsama-sama po tayo bukas alas 9 ng umaga, mga bossing, naka-live po tayo, ha? Alas 9 po ng umaga dito pa rin po sa Mark Ramos channel. Mga bossing, yan, hindi ako malilate niyan, okay? Ano po pag-uusapan natin? Depende po kung ano ang balita bukas ng umaga. Muli po, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Sabi ni Just Vincent, si Peryong at Dagul na ang bahala kay Digong sa kulungan. Sabi ni Frozen Soul, binubuyo ni Ximenet si BP Lenny
para mag-file ng electoral protest. Sira ulo talaga. Malabo yun. Malabo ho yun, ma'am. Bakit po? Eh, mismong si VP Leni, eh, alam niya kung ano talaga yung nangyari. Di ho ba? So, muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like and mag-subscribe dito po sa ating channel.